The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na kinuha bilang isang labandera para sa isang misteryosong mag-ina. Kung saan, laging babad sa dugo ang mga nilalabhang damit nito. Ako si Susan at ilang taon na akong nagtatrabaho bilang labandera. Nagsimula ako sa probinsya, ngunit agad akong lumipat sa Maynila matapos ang aking nakakakilabot na karanasan. Ang aking kwento ay nagsimula nang kunin ako ng isang mayamang pamilya sa aming bayan. Malaki ang bahay ng kanilang pamilya, ngunit wala halos nakatira dito dahil walang mga katulong. Simula nang mamatay kasi ang padre de pamilya dito, ay naging usap-usapan na ang pagiging misteryoso ng mag-inang naiwan na nakatira dito. Si Manang Gemma ang biyuda na nakatira dito at mukha itong strikto at masungit. Mahigpit niya akong binibilinan na sa labas lang ako maglalaba at iaabot lang niya ang mga damit sa akin. Akala ko nung una ay siya lang ang tao dito, ngunit nagulat ako nang may sumilip sa loob. Ang anak niyang si Ana ay payat na tila may sakit. Naisip kong nakakaawa ang bata dahil baka inaalipusta siya ng kanyang nanay na masungit. Agad na sinita ni Manang Gemma si Ana para pumasok at nagulat ako sa kanyang inabot na mga labahin. Babad sa dugo ang mga damit na aking dapat labhan. Napansin ni Manang Gemma sa aking mukha ang takot at agad na nagpaliwanag na siya ay kumakatay ng baboy. Ang negosyo daw kasi na iniwan sa kanya ng kanyang asawa ay ang babuyan. Kinilabutan ako dahil unang beses kong makakita ng ganun kadaming dugo sa mga damit. Naniwala naman ako sa sinabi ni Manang Gemma at nagpatuloy na sa paglalaba. Matapos nung araw na yon, ay linggo-linggo na akong kinukuha ni Manang Gemma. Lagi akong binibilinan ng aking mga magulang nun na huwag magpapagabi dahil sa mga balitang kumakalat na maraming babae ang nawawala sa aming bayan tuwing gabi. Mabuti na lang ay tuwing umaga ako naglalabandera sa bahay ni Manang Gemma. Ilang buwan ang lumipas at naging sanay na ako sa dami ng pinapalabang damit sa akin ni Manang Gemma at hindi na nagugulat sa mga duguang damit at mga sapin. Ngunit isang araw ay nagbago ang lahat dahil pagdating ko doon ay tila nagmamadali si Manang Gemma. Agad niya akong pinapasok sa loob ng gate at may ihahabol pa daw siyang mga damit. Naglaba muna ako hanggang sa mapansing kulang ang sabon na binigay niya sa akin. Sa pagmamadali niya siguro ay di niya napansin kaya naisip kong katukin siya sa loob. Ngunit napansin kong nakabukas ng bahagya ang pinto at nasilip kong abala si Manang Gemma. Naririnig ko ang tunog ng pagkatay niya at naisip na baka isasabay niya ang damit na suot niya. Nang lumapit ako sa pinto ay nanginig ako sa takot dahil sa aking nakita. Mga parte ng katawan ng tao ang kinakatay ni Manang Gemma. Mga kamay at binti ang nagkalat sa lamesa niya at umaapaw ang talsik ng dugo sa kanyang damit. Halos masuka ako sa pandidiri at dahan-dahan akong umatras para hindi niya mahuli. Dun ko naisip na kaya pala wala din akong naririnig na baboy sa kanila. Kinabahan ako dahil napansin kong ilang linggo ko nang hindi nakikita si Ana at baka siya ang kinatay ni Manang Gemma. Dun ko din naisip na baka hindi niya tunay na anak si Ana. Agad akong tumawag sa barangay para i-report ito dahil natakot din ako na baka si Manang Gemma
ang dumadakip sa mga babaeng nawawala at baka binibihisan lang niya ang mga ito bilang Ana. Sinugod ng tanod ang kanilang bahay at wala silang nakitang ebidensya. Ilang gabi akong nanginginig sa takot dahil baka malaman ni Manang Gemma na ako ang nagpatawag sa tanod. Ayon sa barangay, ay ligtas naman si Ana at wala daw silang nakitang katawan ng tao. Dahil sa aking pag-aalala, ay naisipan kong puntahan si Ana. Nag-aalala akong baka ibang bata ang kanilang nakita dahil wala naman akong litratong pinakita sa kanila. Dun ko naisip na pasukin ang kanilang bahay sa gabi para siguraduhing maayos ang kalagayan niya. Pagdating doon ay nakita ko ulit si Manang Gemma na may kinakatay. Dahan-dahan kong nilagpasan ang ginagawa ni Manang Gemma at nilabanan ng takot nang mapansing tila laman ulit ng tao ang nasa mesa niya. Maya-maya ay nakarinig ako ng batang umiiyak at agad akong sumilip sa kwarto ni Ana. Nakagapos ito sa kadena at nagwawala. Bubuksan ko na sana ang pinto nang makitang nagbagong anyo ang kanyang muka sa isang halimaw. Pinigilan ko ang aking sarili sa pagsigaw at agad na nagtago nang marinig ang mga hakbang ni Manang Gemma. Dala niya ang mga laman loob ng tao at ito ang kanyang pinapakain kay Ana. Dun ko napagtanto na kaya pumapatay si Manang Gemma ng tao ay para ipakain sa kanyang anak na aswang. Napatigil ako nang biglang makawala si Ana sa kanyang pagkakagapos. Dinakma ni Ana ang kanyang ina at walang awa niya itong nilamon. Nakahimlay na lang sa sahig si Manang Gemma at tuloy-tuloy na tumatagas ang dugo nito. Sa aking takot ay agad akong nagmadali makalabas ng bahay at agad na tumakbo pa uwi. Nagmamadali akong makalayo sa kanila dahil naisip kong si Manang Gemma din ang tumulong para hindi makalaya ang aswang sa aming bayan. Ngunit ngayon ay nakatakas na si Ana at hindi na namin alam kung paano namin pipigilan ang kanyang pagpatay. Agad akong umalis ng bayan nun kasama ang aking pamilya. Simula nun ay naging mapili na ako sa aking mga napupuntahang pamilya. Hindi ko kasi sigurado kung aswang ba ang aking mapupuntahan dahil wala namang kalaban-laban ang tulad kong isang labandera.